Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Ni Bumut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumara kiti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pannaturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, aday karabi nga dya makaturturog. Ngumi dinagtumara kiti immune advance, isumutan si mayat ti pannaturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pannaturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pichi Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi, tiwala ko! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinatin@yahoo.com. Maaari din po kayo mag-text sa 0915-2584-091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating pong mga panauhin na ating pong nakakapanayam sa ating palatuntunan. At syempre, nako, ngayon po, sigurado ko katulad ninyo ay excited po na matutunan kung ano nga ba itong tinatawag nating halamang gamot. Marami ba itong mga halamang gamot na makikita sa ating bansa at ano ang nagagawa nito? Paano ba ang proseso para ang isang halaman o halamang gamot ay masasabing halamang gamot nga siya at hindi makakasama sa katawan ng tao? Well, ang atin pong makakasama ngayon mga kababayan ay isa sa mga iginagalang at isang eksperto po pagdating po sa larangan ng herbal medicine. Ang atin pong makakasama ngayon, syempre walang iba, ay ang kasalukuyang direktor ng Institute of Herbal Medicine sa ilalim po ng National Institutes of Health sa University of the Philippines, Manila. Alam niyo po, siya po ay matuturing natin na hindi lamang po basta eksperto pagdating sa Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. herbal medicine. Alam niyo po ba na siya ay professor sa Department of Pharmacology and Toxicology sa University of the Philippines College of Medicine. Isa rin po siyang clinical professor ng Infectious and Tropical Diseases Division ng Department of Pediatrics, syempre dun pa rin sa UP College of Medicine. Sa kasalukuyan po, nako, marami po tayong malalaman sa kanya pagdating sa usapin ng herbal medicine. Hindi ko na patatagalin dahil nako, marami tayo tsak na mga itatanong sa kanya. Magandang hapon po, Dr. Cecil Maramba.
Magandang hapon, Kathy. At maraming salamat sa inyong pag-invite sa akin sa inyong programa ngayon. Isa pong karangalan, Dr. Cecilia, na kayo po ay bahagi ngayon ng palatuntunang ito at pinaunlakan niyo ako sa aking pong kahilingan na makapanayam ka ngayong araw pong ito. Thank you din po. At marami rin kaming gustong i-share sa ating mga kababayan tungkol po rin sa herbal medicine. Okay, syempre dahil katulad po ng sinasabi natin, tayo po ay nasa usapang halamang gamot at ano nga ba ang pakinabang nito? Well, first of all, ano po ba, Doktora, ang halamang gamot? Okay, no? So, I think yung magandang i-define natin, no, yung herbal medicine, ibase po natin yun sa definition ng Philippine FDA, no? Kasi doon natin malalaman bilang consumer kung ano ba to yung mga binibili natin, no? So pag sinabing herbal medicine, meron pong kasing guidelines for registration yan. So ang kasama dito ay kailangan yung mga nagpaparegister ng herbal medicine ay may nagawang mga research na both preclinical, ibig sabihin pati sa test tube, pati sa mga animals, pati na rin pong clinical trials, ibig sabihin mga research sa tao na itong gamot na ito ay epektibo at ligtas, no? Yung efficacy at safety, very important yon para masabing ito ay isang herbal medicine. Doon po nga sa clinical trials, merong phase 1, phase 2, phase 3, halos minsan 15 to 20 years ang inaabot to sa aming mga pag-aaral para lang talagang masabing okay itong produkto na ito at kung anong sinabing indication at dose, tama po ito para dun sa herbal medicine na ito. Ngayon, sa Pilipinas kasi, hindi lang isang klaseng herbal product, di ba? So may herbal medicine po tayo, meron din po tayong mga supplement na tinatawag, no? At meron din tinatawag na traditionally used herbal product. Okay. So yung herbal medicine, para malaman mo na totoong herbal medicine, tingnan po natin yung label. Meron po siyang HMR number. Yun po yung herbal medicine. Ang supplement is actually classified under food. So, considered siyang pangdagdag sa pagkain o sa nutrisyon. Kaya nga po tinatawag na supplement. Okay. So, anong mga sinasubmit sa FDA para siya matawag na supplement? Usually, kung ano yung nutritional value niya, plus safety. Kung anong mga na yung quality niya is okay at walang safety issues. So, walang sinasubmit po na research tungkol sa kakagaling ba to sa sakit o ano, wala pong ganon para siya masabi na supplement. So, yun nga, kaya nga sinasabing no approved therapeutic claim o kaya, di ba sa Tagalog, ang bagong nilagay ay ito po ay hindi gamot at hindi pwedeng ipanggamot sa kahit anong sakit dahil po wala pong ebidensya na pinakita sa FDA na nakakatulong nga siya sa mga sakit na to. So, ang makikita doon FR number. So, doon natin madi-differentiate, no? Kasi minsan, kunyari, yung Lagundi, herbal medicine po siya, pero may Lagundi supplement din po. So, iba po ang mga ebidensya pinakita para yung Lagundi ay maging herbal medicine product at saka maging supplement. Sige, Okay. siguro magtanong kayo para kung to-clarify this. Sabi nyo nga po, 3 klase yung sinasabi pong halamang gamot. Herbal medicine, supplement, and traditionally used product. So yung traditionally used herbal medicine, ang mga kailangan lang for registration is that meron kang document that says that it has been used for 50 years for a certain indication.
Now, hindi ito real research or hindi rin siya clinical trial, no? So I have sort of a problem with this category kasi parang in between siya ng food supplement, but it's not quite a drug yet. Parang gano'n. Nasa gitna lang siya. So, ang makikita dito, TPHR number. Yun ang maano kung traditionally used herbal product siya. So, actually, medyo kina-question ko nga rin to sa FDA na if this is really a good category or not. Kasi wala nga ring pinapakita na research na nakakatulong itong produktong ito. Uulitin ko lang, Mama, para po sa kapakanan ng ating mga taga-panood ngayon. And in fact, bago po tayo nagkaroon po ng interview na ganito, ay marami na po, doon pa lang sa picture ninyo na ina-anunsyo ko na makakapanayam ko kayo, ay marami kaagad na nagtatanong tungkol po sa usaping halamang gamot, no? Pero gusto ko lang balikan itong pagka herbal medicine, ang palatandaan mo may nakalagay na HMR number. Yes, yes. So, samantala, ang supplement, ito ay classified under food at may category siya na FR number na dapat mong makita. Yes, yes. At ito, required sila nga magtatak nung no approved therapeutic claim or yung Tagalog version. It's a requirement by the FDA to put that. Okay. So, kinakailangan required sila na may nakatatak na no approved therapeutic claims. Okay. So, ito po ay pandagdag ng sa pagkain o nutrition. Sabi nyo nga, ang importante dito na natatandaan ko yung safety, diba? Nutritional value and safety. Kaya lang, ang kaibahan nito, compared dun sa herbal medicine, ito ay walang, tama po ba ako, walang sinasubmit na dokumento o katibayan ng research o anumang clinical trial. Correct po ba ako, ma'am? Yes, that's right. That's why they cannot make claims. Kasi kaya walang binibigay na evidence na may magagawang help to for a specific disease or not. So, kaya nga nilagay na no approved therapeutic claim. Okay. Ngayon, ma'am, medyo masalimuot lalo na yung pangatlo no? Yung traditionally herbal product. So medyo parang sabi nyo nga, ito ay dapat at least 50 years na ginagamit yung particular na herbal plant na yan. Kaya lang ang kaibahan ang hindi lang dito ay hindi ito dumaan sa pagsasaliksik o pagsusuri at hindi ito pwedeng hindi ito pwedeng gamiting gamot o masasabing panggamot. 'Di ba parang gano'n? Actually, based sa FDA, they consider it a drug. That's why nga kina-question ko to Kina-consider nga siya under drugs, yet walang real proof, no? Why we're saying this is that you could be using a certain product for a certain indication and believe it to be true or working, but it's not really the one working. Diba? Meron tayong placebo effect. Placebo, yes. Nangyari, akala mo nag-work kasi may iniinom ka, feeling mo, gumagaling ka. Number two, pwedeng natural course of the disease. Diba? Nangyari, utsipon, after 6 days, gagaling ka naman talaga. Akala mo dahil dun sa ininom mo. No? So, dapat yung iinumin mo, mas gumaling ka sa 6 days para sa nag-work, di ba? Anyway, so pwedeng ganon, no? Or, meron kang ginawang kasama dun sa ginagawa, pag inom nun na, yun pala ang nakatulong sa'yo, hindi dun sa actual So, there are many reasons that you are getting well, but not necessarily dun sa ininom mo. Kaya nga kailangan talaga ng specific research
para sabihin na nakakagaling ang isang bagay. Tama. Yun nga po. Kaugnay dito, ma'am, paano at kailan ba kinikilalang halamang gamot ang isang halaman? Okay. Doktora. Iba ang halamang gamot medicinal plant. Right? Okay. Iba rin yung herbal medicine. Yung medicinal plant, yung halaman mismo, okay? At sinasabi natin meron siyang value pag may research na ginawa na mukhang nakakatulong sa mga sakit kung saan ito ginawa ng research, no? Pero doon sa sinasabi nating herbal medicine, sinasabi natin siyang herbal medicine kung na-fulfill nga niya lahat ng researches na mariregister mo as an herbal medicine. So, ano yun? Igbigay tayo ng example para klaro. Kunyari, ang lagundi. So, ito yung pinaka-unang Philippine herbal medicine natin. So, anong mga pagdadaaranan niya para masabi mong herbal medicine? Una, so actually based on traditional medicine siya, no? Sabi ng ating mga ninuno, ginamit rin talaga to sa ubo. Pero hindi lang yun ang tinest dun sa ubo, no, ng aming mga researchers. Marami silang kinompare at ang nakita nila dun sa kanilang research na yung pinakamaganda yung lagundi at lagundi leaves ang ginawa. May researches na ginawa sa animal models, no? Merong pinapaubo yung guinea pig, o kaya may tiningnan sa lung function ng ating animals na nakakatulong din ito. So may animal models na pinakita kaya na nakakatulong to. After that, gagawa ka ngayon ng mga clinical trials. Okay? So yung clinical trials talagang ibibigay doon sa mga pasyente kung anong indication ang tinitingnan. Kung ubo, asthma, at i-observe sila over time kung nakakatulong ito. So doon sa mga ginawang clinical trials sa Lagundi, talagang kinompare ito sa placebo na mas maganda yung mga epekto doon sa mga nakalagundi kaysa doon sa mga nakaplasibo. Ano yung placebo? Ano rin siya? Tableta o syrup, kamukha ng lagundi, pero walang lagundi na laman. No? So akala ng tao may iniinom siya, pero makikita mo yung differences doon sa mga outcome nila o resulta. Kung mas maganda ba yung nakita doon sa placebo o mas maganda nakita sa lagundi. So doon sa clinical trials, nakita nila mas lumuwag yung paghinga ng mga nakalagundi, mas mabilis nag-stop yung mga ubo nila compared to those na mga naka-placebo. No? So itong mga clinical trials are important at titingnan to ng FDA, no, kung papasa sa kanila itong mga klaseng clinical trials na ginawa. So merong yung ating regulatory agency kung anong ginagawa for synthetic medicine, di ba? Meron ding mga clinical trial, researches, yun din ang ginagawa natin for herbal medicines para makita natin kung talagang nakakatulong to sa tao. Nako, so ibig sabihin pala bago kilalanin ang isang halaman na halamang gamot, kinakailangan siya ay dumaan sa research. Yes po. Dumaan din sa clinical trial at kumbaga under sa clinical trial na to ay nagkaroon siya ng comparison, 'di ba? Comparison between kung ano man yan, let's say lagundi at placebo. At yung effect nun, and it should be checked by FDA as regulatory agency. Yes. Tama po ba? So, kung hindi dumaan sa ganyan ang isang halaman, hindi mo masasabi na ang halamang ito ay halamang gamot. Okay. For you to register an herbal medicine product, okay, kailangan dumaan sa FDA. Pero parang to say that a plant has medicinal properties, okay,
pwede namang hindi lahat yun pupunta sa FDA, no? May mga ibang researches na ginagawa na nagpapakita ano ba ang mga pharmacologic property nito. Ano ang mga actions sa katawan ang magagawa nitong isang plant na to. So may mga medicinal plants tayo na, mukhang kaya niyang ipababa ang blood sugar or kaya niyang pababain ang ating blood pressure. Pero hindi pa siya nagawang tableta, hindi pa siya nagawang what you call the syrup, no, para i-register. May mga plants din tayong nasa proseso pa lang na pinag-aaralan para maging herbal medicine. So marami tayong medicinal plants talaga sa Pilipinas na kailangan talaga nating pag-aralan para alam natin kung paano ito makakabuti sa atin. Sa pag-aaral po ba ninyo, Dr. Cecil, sa kasulukuyan, ilan na po ang halamang gamot na kinilala mismo ng NIH? Sa Institute of Herbal Medicine po? Well, actually yung 10 halamang gamot, galing talaga yan dun sa original na NIRPROM, yung National Integrated Research Program on Medicinal Plants, which later became the IHM. No? So sila talaga nag-start nung pag-aaral dun sa 10 halamang gamot, tapos ni-recommend yon kay Senator Flavier. Well, at the time, he was DOH Secretary, para sila ang parang initial na 10 halamang gamot, no? And we're trying to gear up now for the next 10, no? So may mga masusing pag-aaral din kaming ginagawa ngayon so that we can, kung anong malalagyan natin ng stamp na next 10 herbal medicines po natin. Excited ako dyan kasi madadagdagan ang ating mga halamang gamot. Okay, ano yung ahensya po ng pamahalaan ang kumikilala at nangangasiwa ng mga halamang gamot na matatagpuan sa Pilipinas? At kailan at bakit ito itinatag, ma'am? Well, I don't think there's just one agency to say na ito ay isang medicinal plant. No? There's so many universities in the Philippines are doing research on medicinal plants. Hindi lang sa institute namin, pati sa UP Diliman, maraming gumagawa sa different universities. Actually, a lot of colleges of pharmacies all over the Philippines, parang nauso talaga, no, na gumawa ng mga research tungkol sa medicinal plants. Kasi since we're a tropical country, napakarami natin talagang mga halaman na pwede nating ma-discover, no? But in terms of giving funding, in terms of it's usually yung DOST pa rin ang nakakatulong to give the major funding, pati rin ang PITA, ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, also gives a lot of funding for the researches, no? Sino po ang mga nag-aaral nito, nagsasaliksik at kumikilala ng mga halamang gamot? Yes, ma'am. Okay. Multidisciplinary kasi talaga ang research in herbal medicine, no? So pati sa institute namin, it's not just one type of researcher. So merong chemists na kailangan tumulong, mag-isolate. Ano ba dyan sa halamang yan ang nakakagawa ng action na yan? And usually it's just not one compound, no? Several compounds sa isang halaman. That's what makes it better than your synthetic, no? Kasi yung synthetic, pa isa-isang compound lang yan na in-isolate nila. Actually, sa herbal medicine, pwedeng multi-targeted yung kanyang mechanism o kaya synergistic, no? Yung mga compounds para maganda yung activity niya. So, pwede yung chemist
ang biochemist. Sa team namin, may pharmacist din kami, no? Pati yung gumawa ng formulation, yung mga pharmacist din po yon. Meron din yung doctors, yung clinicians who will do the clinical trials. The pharmacists and chemists also do a lot of research on the bioactivity. Ano ba yung activity ng mga halaman na yun, no? Pwede sa test tube or pwede in animal models, no? So this is really a multidisciplinary research at kailangan team para gumawa nitong herbal medicine, no? Hindi lang isang tao, siya lang nag-discover niyan, ganyan. Siguro may isang tao lang na face of the pero there's a whole team, no, behind the Lagundi. There's a whole team behind the Sambong, and whatever product we've come out with, it's really a whole team effort, no? And kung wala nitong multidisciplinary team, yung paisa-isa lang na silos, actually, mahirap gumawa ng herbal medicine. Kailangan super team effort po ito. Opo. Balikan ko lang, ma'am, yung kanina kasi nag-register sa akin na it takes, pagdating sa clinical trial, kumbaga merong 1, 2, 3, at inaabot ng 15 taon. Diba? Well, the whole process probably from clinical to clinical will take around in reality 10 to 15 years. On paper, it's supposed to be 5 to 7 years lang. Anyway, yes, your question about the clinical trial. Pero doktora, ibig sabihin, ganun ka, paano ko bang talagang hinihimay ninyo yung mga properties na nandyan sa halamang gamot. Sabi mo nga, it's a multidisciplinary research at hindi pwedeng isang tao lang yung nandyan, kundi kailangan talaga isang team para aralin ng gusto kung itong halaman na to ay talaga bang maituturing mo siyang halamang gamot o makakagamot. 'Di ba, makakabuti sa katawan ng tao. Yes, And I understand na kayo po ay isang toxicologist, 'di ba? Tama po ba? I actually am a pharmacologist. My specialty is pediatric infectious disease, pati rin ang pharmacology po. Oo. So, kumbaga parang kasama ka talaga rin doon sa mga gumagawa ng mga ganito, kinikilala mo itong proseso na to. Pero ma'am, may alituntunin ba halimbawa sa pagkuha ng halimbawa, hindi pa to kilalang halaman. Let's say, kahit na alam na natin dahil naririnig natin sa mga matatanda natin na itong particular na halaman na to, subukan ko nga, aralin ko to. Meron bang rules sa ganyan mula sa pagkuha, pagsaliksik, at pagkilala sa halamang gamot? Okay, so there's actually rules, especially those that are for plants that are specific for, let's say it's only found in a specific community for indigenous peoples, kunyari gano'n, no? Hindi siya gano'n kakilala. So gusto natin protektahan yung indigenous people na gumagamit or may-ari nung na yon, no? So there are bioprospecting laws, no, na hindi naman kahit sino pwedeng kumuha niyan na walang consent nung mga indigenous peoples na yan. I think it's an EO 247. There is also a law on bioprospecting. Hindi pwedeng kahit sino lang dayuhan pumasok dito at kumuha ng atin at sila na ang makikinabang, no? So there are actually laws on that, although that's not my specialty, no, to talk about, but there are laws on that. There are also guidelines on research itself. Let's say good laboratory practices, ano yung mga tamang ways, no, to do this research. There are also guidelines on doing clinical trials, no? Hindi naman natin pwedeng api-apihin yung mga may sakit at kahit sino basta kukunin natin na subject, no? Meron din tinatawag na good clinical practice at kailangan yung mga clinical trials namin pumasa muna sa FDA
papasa pa yan sa ethics board, may technical review din po yan, no? Bago kami makagawa ng clinical trial. It's actually, all these steps are pretty tedious in a sense, no? Bago kami makagawa ng mga researches na ito. Nako, napaka ano pala niyan, ano, masalimuot, marikutitos, 'di ba? Kaya pala minsan kasi yung ibang mga tao, sabi niya, ang tagal-tagal naman ng resulta, lumabas ng resulta, ganito, ganyan. Samantalang bakit yung mga matatanda natin noon, ilalaga mo lang o ididikdik mo lang yan, ipapainom na kagad sa'yo, di ba? So, sa pag-usad ng panahon, syempre, di ba, meron na tayong mga nililikha na mga ethical standards pagdating sa mga pagkain, sa food, o pagdating dito sa herbal medicine, at kahit sa paggawa mismo rin ng gamot, no? At knowing na first time na nalaman ko to na meron din pala talagang mga tinatawag mula dun sa pagkuha, yung EO 247, at kahit dun sa mismong pagsasaliksik, hindi rin pala ganun, may guidelines din pala yun, Doktora. At kahit yung sa laboratory, yung kung saan ka gagawa at taong gagawa, meron din pala. At mismong yung pagdating sa clinical trial, hindi pala pwede basta ka lang magbibigay sa isang tao. Hindi ka pa lang basta mag-appear doon at gagawa ka. Hindi po, ang daming regulations, approvals, even before we just start a clinical trial. Wow. So, ibig sabihin, bukod, kaya pala ganun siya katagal, ganun siya metikuloso, at ganun din siya kasigurado na kapag lumabas yan ay dahil dumadaan talaga sa masusing pag-aaral at pagsasaliksik. At ang pinakamaganda doon ay yung, kumbaga parang meron kayong tawag dito, moral obligation ba ang tawag doon, Doktora? Na pag ginawa mo itong isang bagay na to, meron kang susundan na ito dapat. Dahil ito yung karapat-dapat at hindi ka makakaperwisyo sa kapaligiran, sa tao, o kahit na kanino pa man, di ba, Doktora? So it's both a moral, ethical, and legal obligation. Kasi legally nga, baka hindi ka makaka-start kung mga approvals na yon hindi pa nakukuha. Pero sa isang banda dyan, Doktora, parang pakiramdam ko, pag ganyan yung proseso natin, ang daming taong involved at magastos. Diba? Yung funding, pinakamatindi sa lahat na kasi takes years diba? Pero mamaya yan, pag-uusapan natin pagdating sa funding kasi alam ko, isa yan sa mga balakid para magtuloy-tuloy yung inyong mga ginagawa at mga gusto nyo pang gawin, no? Pero sa lahat ng mga tinuran nyo kanina, Doktora, bakit nga ba itong pag-aaral ng halamang gamot sa mga tao o itong mismong halamang gamot ay napakahalaga sa ating mga kababayan? Well, if we're talking about Philippine herbal medicines, no, one of the main reasons kaya siya pinag-aralan is napakataas ng presyo ng mga synthetic natin, di ba po? When this started, especially this was in the 70s pa, lahat imported, no? Napaka-reliant tayo on those that are imported from outside. At wala tayong self-sufficiency, no? Lahat ng dollars mo lumalabas, no? But if we are able to really have a real Philippine herbal medicine industry at makahanap tayo ng ating sariling mga solusyon sa mga common problems natin, sa diabetes, no, mga common infections, kahit sa pagpurga. I mean, these things, if we have our own resources, napaka-malaking tulong sa atin, no? Lalo na nung pandemic, na-feel natin yun, wala tayong ma-import. No? Kaya nga
kami mismo pumunta sa mga quarantine center at gumawa ng research using the Lagundi. Makakatulong ba itong Lagundi para sa COVID? No? Kasi wala na tayong mapuntahan. Ma-afford ba natin yung mga super mahal na monoclonal antibody na yan, di ba? So, I think this is one thing that we want to do. It will also help our farmers. No? Meron tayong crops para sa kanila na to have income. Also, for our own, parang this is also one way siguro we can put our mark in the world, in the scientific community. Tayo magawa ng produkto nito. I think going into Philippine herbal medicines is a win-win for everyone, for the economy, di ba? For the consumer, for the farmers, and the pharmaceutical industry, no? Na dapat support local, support natin yung sariling atin para for our own growth din. So in terms of benefit naman, no, to the consumer, marami talaga tayong nakitang magandang pharmacologic activity sa ating mga plants, no? Let's say for common conditions, anong ginagawa natin, no? Yung mga, let's say, bacterial skin infections, nakita natin na ang guava, maganda siya for mga bacteria which affect our skin. So, pang-wash, although alam natin, traditionally, ginagamit talaga yon. Talagang na-validate din namin sa research na maganda talaga siya. Pampurga, patanggal ng mga worms sa katawan, no? Doon sa 10 halamang gamot, yung nyug-nyugan, pero nakita rin natin yung ipil-ipil, maganda rin yan for worms. For scabies, lisa, yung mga kakawati. So, actually, for many primary care conditions, marami tayong medicinal plants na magagamit natin. Paano kung nandun tayo sa isang isla na ang layo-layo, walang makapuntang doktor doon, wala ring mga gamot doon. Yung nasa bakod, actually, a lot of them magagamit rin natin for many of the conditions na pwedeng gamutin. No? So, maraming benefits siya talaga kung kailangan evidence-based. Yun ang ating bottom line, no? Na talagang we've done the research, alam natin anong tamang paggamit, anong dose, no? Para ligtas. Hindi lang na maganda yung activity, pero sure rin tayo na ligtas. Correct. I think there is one misconception rin kasi ng ating consumers, akala nila porke natural safe. Hindi po totoo yun, di ba? Ang dami rin pong toxic na plants, no? Kunyari, alam nyo ba kung nasobrahan kayo sa pagkain ng balimbing, nakakasira po ng kidney yun. No? Pwedeng nephrotoxic siya. Meron iba tayong plants, kaya nga nila ginagamit pang na yung nakakahay for yung talongpunay. Kasi nga, it's a hallucinogen, it's neurotoxic, it's toxic to our brain, no? So, hindi porke sinabing natural, safe. Kailangan pag-aralan, ano ba yung safe at hindi safe. Nako, ang ganda po nung mga sinabi nyo ngayon kasi biruin mo, talampunay. Neurotox. So yun po, kaya naalala ko po yung sinasabi ng aking kaibigan na medical technologies na si Ginoong Patrick Roquel. Siya ay isa sa mga advocate. Sabi niya, hindi porke may tanim ka na lagundi, akala mo yun na yun. Hindi kasi unang-una, ang importante raw ay saan mo ba itinanim? At tama ba yung halaman na itinanim mo? Kasi marami raw klase ng lagundi. Kaya dapat yung Vitex Negundo na siyang matatagpuan sa ating bansa, ang yun yung particular na talagang pinag-aralan daw ng ating mga sayantista na nakakatulong para sa pagpapaluwag ng paghinga at para sa ating respiratory system. Yun yung sinasabi niya.
hiwalay pa yung dosage na tinatawag. Kaya naalala ko nung sinabi nyo na pag nasobrang ka sa pagkain ng balimbing, masisira yung kidney mo rin naman. So mako-compromise yung mga vital organs. At pagka inano mo yung talampunay, may certain rin, baka kung ano mangyari sa'yo. Pero ibig sabihin lang nun, doktora, sabi nga, kaya nga in-implement ninyo o gumawa kayo ng tinatawag nating guidelines, ethical standards, napakahalaga pala ng mga bagay na yan sa tinatawag nating pagtitiyak ng epekto, efficacy, at nung tinatawag nating safety o kaligtasan. So, napakalaki pala ng role ninyo, doktora, sa mamamayang Pilipino para tiyakin ang aming kalusugan at ang aming kaligtasan. Kasi useless na, nandyan nga si herbal medicine o nandyan yung ating mga medicinal plants na gagamitin natin, pero hindi ka sigurado kung basta-basta mo lang din naman iinumin yan o gagamitin, di ba? So, ang susunod na tanong ko, doktora, ano yung pagkakaiba nung gamot na mabibili sa parmasya, particularly siguro siya yung tinatawag natin mga synthetic drugs, at sa halamang gamot na makikita sa kagubatan o tinatanim para paramihin? Doktora? Okay. Actually, there are some synthetic drugs. They're actually derived from plants. Alam nyo ba yun? Kunyari, ang aspirin, galing po siya, in-isolate siya from Salix alba, which is a plant, and they looked into the constituents of that, and they found the acetylsalicylic acid. Twinik lang nila ng konti. So there are actually a lot of synthetic medicines na hinango sa plants. Ano pa? Vincristine. No? Galing siyang Pacific Yew. Vincristine is used to treat cancer. Yung oseltamivir, which is used for influenza. Galing po siya sa star anise. Alam niyo po ba yun? Opo. Many of our anti-malarials, like your quinine, your, what do you call this, artemisinin, galing po rin sa plants po yan. So what they do is, they get one compound, tapos either yun ang isi-synthesize or iti-tweak nila ng konti, at many of them are actually our modern medicines today. Okay. Now, there are also some synthetic which are, of course, from scratch. So most of our synthetic drugs are one compound, no? A single compound na concentrated siya. So, anong difference ng herbal medicine? Ang herbal medicine could be an extract or, let's say, powder of a plant, but usually multi-compound siya. Okay. Now, anong maganda doon sa multi-compound? Provided na pinag-aralan siyang mabuti, no? Kunyari yung lagundi. Nakahanap po ng compound sa lagundi na bronchodilator, nakakaluwag ng paghinga. Nakahanap ng isang compound, several compounds sa lagundi na anti-inflammatory. Di ba? So, nagdi-decrease ng inflammation. Nakahanap na ng several compounds na antihistamine, no? Pang-allergy, no? So, pag pinagsama-sama mo itong mga compounds na to, multi-target effect niya. Okay, kunyari may hika ka. So, masikip ang daanan ng hangin. Anong kailangan mo doon? Bronchodilator. Oo. Pag may hika ka, may inflammation. Anong kailangan mo? Anti-inflammatory. No? And a lot of asthma is triggered by allergy. Anong kailangan mo doon? Yung antihistamine. Saan mo lahat makukuha yun? Nandun pala sila lahat kay Lagundi. Nandun siya.
Kaya nakakatulong siya for asthma or for cough of viral origin or cough of allergic origin. Dahil multiple ang compounds. May hika ka, anong iinumin mo? Separate o kaya gagamitin na inhaler. Separate na bronchodilator, meron ka ring steroid na anti-inflammatory, separate na antihistamine. Pinagsama-sama na ng Diyos yun kay Lagundi. No? So, although the compounds are probably of smaller, what do you call this, concentration, no? Nakakatulong pa rin siya for asthma because all the components that you need are there. That is one aspect of which I find very beautiful in herbal medicine, no? Either may synergism of compounds o kaya multi-targeted approach. Ano pang isa pang example? Kunyari, ang sambong. Saan ginagamit ang sambong? For kidney stones. It's an herbal medicine registered for kidney stones. Anong nagagawa ng sambong? Meron siyang compound na kakatunaw ng uric acid or ng calcium stones. Ano pa nagagawa niya? Yung daanan sa ureter, pinapa-relax niya para makadaan ng mas mabilis yung stone, no? So, we have a lot of patients, imbis na operahan, no? Nakatulong sila yung sambong para ma-pass out nila yung kidney stones or urinary tract stones. Actually, very helpful tong sambong sa ating urologist, nephrologist. Nako, highly prescribed to ng ating urologist at sa Pilipinas lang, no? Meron tayong sambong na yan. Yung isang sinabi mo about being specific to our country, that's very important, no? Because there is a specific climate condition, soil, and how it is produced and formulated in the Philippines, which makes ang lagundi, may lagundi rin kasi sa India, pero iba yung nakikita nilang, ibang nakikita nilang mga effects. Yung lagundi sa India, hindi, more of parang neurologic, ang kanilang pharmacologic properties. Sa atin, ang mas nakikita natin for respiratory, for anti-inflammatory, kasi nung sa katagal-tagal ng pag-grow ng lagundi dito, nag-iiba rin yung constituents niya nung Philippine lagundi compared doon sa ibang countries. So, iba rin, no? Pag Philippine herbal medicine, specific din sa atin yon. Kaya nga, ma'am, sa totoo lang, napaka-halaga ng ginagawa ninyo kasi, alam mo, sabi nga ni Sir Patrick, pag nagkikwentuhan kami niyan, alam mo, iyang lagundi, binigay sa atin ng Diyos yan. Kasi, isipin mo, during pandemic, yan yung tamang-tama na matagal nilang pinag-aralan, pero very timely na inilabas yan, panahon din ng COVID, ng pandemya. At tanging ang Pilipinas ang may ganyang klase ng halaman dahil meron man ang iba, pero iba yung maibibigay na kabutihan sa kanilang katawan. Tapos sabi niya ganun sa akin, pero sabi niya, kung ito ay magtutuloy-tuloy, malaking tulong katulad ng sinabi mo ma'am kanina, sa pagdating sa ekonomiya ng bansa. Maraming mga magsasaka natin ang matutulungan na magkaroon ng kabuhayan at marami rin tayong pagdating sa ekonomiya, sabi niya, this is a multi-million business, sabi niya ganon. Kung ito ay gagawin at pagtutuunan talaga ng pansin ng pamahalaan. Dahil biruin mo, ang lahat ng bansa raw sa buong mundo sa ating kukuha ng natatanging Vitex Negundo na lagundi.
Sabi niya, kahit itanim mo yan sa iba, iba pa rin ang magiging epekto niyan dahil ang klase ng lupa natin at ang panahon, ang climate natin daw ay talagang at ang maganda pa napuntahan ko kasi ang farm niya, Ma'am Cecil, sa Tanawan, Batangas. Sa kwento sa akin ng kanyang farmer, sabi niyang ganon, nagtataka raw sila dati, bakit daw walang parang peste yung kanilang Lagundi farm. Kaya nagugulat sila. Kaya sabi niya, kaya tingin nila, yung mismong Lagundi, talagang nilalayuan ng mga peste. Can you imagine, di ba? Talagang ang maganda rito sa kanyang mga tanim na Lagundi na bukod sa nanggaling yata sa iyong mahal na ina, sa kanya mismo binili, ay itong kanyang mga Lagundi talaga ay sigurado ka na ang lupang tinaniman nila ay walang pestisidyo na ginamit from the very beginning na kanilang itinanim ito. Well, kasama sa guidelines yon, kasama sa regulations. Talaga, ma'am? Kasama, ma'am, yun? Ideally, dapat walang, kasi tinetest rin yan sa quality control, no? Yes. Yung pesticide residues, at the same time, yung soil mo plus yung end product mo, walang heavy metals. Yes, correct. Kasi if you plant in an area na malapit sa highway, then puro may gasolina, no, galing sa mga kotse, mataas yung lead levels noon. So very important din yun na kasama sa safety yon, no, na mababa yung or walang makitang heavy metals doon sa end product. Napaka ganda talaga at ginamit talaga sa totoo lang, doktora. Ako feeling ko nga kasi I am using Lagundi products, no? At from the very start pa yan nasa PCHRD pinag-uusapan pa lang yan nung time na yon. Biruin mo ilang mahigit isang dekada ng pinag-uusapan yan, almost 2 decades, 'di ba? Pero ngayon pa lang talagang nagsisimulang umarangkada. At makikita mo talaga yung epekto. Ako, nakikita ko sa akin yung epekto talaga nung Lagundi. During the pandemic, wala akong ibang iniinom na kundi itong Lagundi lang natin na Vitex Negundo talaga. At ang laking bagay. Can you imagine na kahit sa mga kaibigan ko na o pamangkin ko na merong tinatawag na asthma na sinasabi mo, true talaga, totoong-totoo. Ako, saksi akong buhay na talagang ang laking naitulong doon sa mga kamag-anak, kapitbahay ko na pag binigyan ko ng ganyan talagang umiigi yung kanilang pakiramdam. Pero bago tayo, anyway, yung susunod ko kasing supposedly na katanungan ay binanggit mo na nga itong tinatawag nating may nakalagay na no approved therapeutic claims, diba? Pero ang gusto ko lang malaman dito, tangi bang yung mga food supplements o supplements ang merong ganito dahil nga hindi sila dumaan sa research o clinical trial? Correct me if I'm wrong, Ma'am Cecil. Yes po. Yung food, pag ni-register siya as a supplement, they are actually required to put that. Kasi nga, kung walang pinakitang evidence, kasi, okay, palagay natin, although madaming Lagundi sa market, they are not all the same formulation, no? So, kung wala silang makitang or binigay na evidence, then they really have to put na no approved therapeutic claims kung walang research na ginawa for that specific formulation. Ma'am, meron lang akong paningit na katanungan dito kasi merong mga nagko-comment lang at nagtanong Ang isa po sa nagtanong ay mula kay Nick Elman. Sabi niya, sa dami ng mga Filipino experts sa larangan ng medisina, sa loob at labas ng ating bansa kung saan ay karamihan ay naging dalubhasa mula sa mga public schools tulad ng UP at iba pa. Bakit hindi tayo makagawa o makaimbento ng uri ng gamot sa ating bansa para hindi na tayo mag-import pa?
despite agricultural country tayo, kung saan kalat at laganap ang mga tanim na herbal sa ating mga lupain sa buong bansa. Hindi ba lalo lang nating pinayayaman ang mga foreign pharmaceutical oligarchs sa halip na mga Pilipino business ang tulungan at kanilang makasabwat sa loob at labas ng ating bansa at the expense of our country's agricultural, God-given natural wealth, resources at mamamayang Pilipino. With all due respect, please. Salamat po. Yan ay message. Pinost sa comment po dun sa ating pong picture title card po natin. Pero well, actually nasabi mo na to kanina, doktora, di ba? Binanggit mo nga kanina yung mga reasons kung bakit nga ba kapaki-pakinabang yung halamang gamot sa tao, di ba? Yun nga yung mga dahilan mo na napakataas kasi ng presyo ng synthetic drugs before, nung hindi pa nauuso tong may batas na, ano bang tawag doon sa batas na yun, doktora, na generic drugs, diba? Tapos bukod pa doon, yung pag-aaral talagang yumabong etong pag-aaral tungkol sa herbal medicine. At sabi nyo nga, reliant to imported drugs, sabi mo nga, no self-sufficiency, Philippine herbal medicine industry ang talagang kumbaga dyan tayo patungo ngayon, Dr. Cecil. Can you add on my comment? Kasi actually, nag-take down notes ako habang nagsasalita ka kanina. Well, actually, what I was getting from that comment is, why are there not more researchers doing this? One is kulang sa support. Honestly, it's a sacrifice for us to be doing this, no? So for me, this is really parang a lifelong work, no? If I wanted, it's a sacrifice, honestly. Of course, alam niyo naman sa gobyerno, di naman ganun kalaki ang sweldo, no? You put so much work in, and we have to go through all these, tedious processes just to do a certain research. Hindi siya madali. So not everybody would want to be doing this. Diba? Yung sweldo mo, ganito lang, pero ang daming pahirapan na kailangan gawin. Who would want to be doing this? No? So we really need more support for the researcher, more funding support, and also for the industry, no? Kailangan din nila ng, let's say, tax breaks, no? Mas mura kasi gumawa ng generic kesa mag-produce ng herbal medicine. The people from the industry, of course, tell us this, di ba? Magpapagawa ka pa ng may farm ka pa, o kaya may kooperatiba, ang daming gagawin pa to do a large-scale process. Hindi rin madali, no, for the Philippine herbal medicine industry. Kung yung generic product mo, mag-import ka lang, sentimo minsan, no? Just to import those things. But it really takes more effort and more capital, no, to go into the Philippine herbal medicine industry. So they need more support. I mean, from the government itself. Kasi it's not easy for them rin, not to go in. It's a risk. Actually, it's a big risk for them to go into new products. Alam ba nila kung mag-hit ang Lagundi? Alam ba nila kung mag-hit ang Sambong? Kung bumili ka ng paracetamol, mag-import ka, sure ka may bibili. Tapos na ang So, there's so many complexities, no, to this industry. It's not as simple, it's good for the country. But hindi rin siya ganun kadali. We really need the support, whole of society support, no, to make this industry better. I agree with you, Doktora, kasi actually
Tama-tama yung tanong ni Nick Elman, ano, dahil yung aking susunod na tanong nga, sa mga pagsasaliksik nga ng halamang gamot, may naranasan ba kayong balakid o kakulangan na dapat pagtuunan ng pansin at bigyang kalutasan? Well, isa nga yung sinasabi mo, Doktora, talagang funding. Yun ang punot dulo, 'di ba? Pero ang isa ring tanong ko, Doktora, kasi nga, meron ba tayong brain drain sa hanay ninyo? Kasi syempre, 'di ba, katulad ng binanggit mo kanina, sakripisyo 'yan eh. I know that. Marami akong scientist na ang gagaling. Yung mga balik scientist natin, Doktora Cecil. Can you imagine, sabi nga nung isang na-interview ko can you imagine sa Amerika, $20,000 ang kanyang sinasahod. Dito, 20,000 pesos. Napakalaking diferensya. At tapos sinisimulan niya yung pag-research ng isang uri ng medicine, pero ibang klase mula naman sa mga yamang dagat naman yung kanyang research, Dr. Cecil. Pero ang sinasabi ko lang, talagang sakripisyo. Kaya ako katulad ng sinasabi ko, Dr. Cecil, saludo ako sa mga katulad mo eh. Kasi pwede kang mangibang bansa eh. At doon talaga, 'di ba? Kumita ka ng maraming pera, pero wala doon yung puso mo kasi ang puso mo nasa bansa mo eh. Kaya nagsasakripisyo kayo. Kaya dapat hindi lang kayo binibigyan ng tinatawag natin na mataas na sahod. Dapat, 'di ba? Yung mga perks na dapat, lalo na pagdating sa mga laboratory equipments, dapat hindi na kayo pinahihirapan na kinakailangan pa, 'di ba, pagka magpe-purchase ka, minsan ang hirap mo pang ipasok dito sa atin. Mahal na, ang hirap pang ipasok dito sa atin. Ang tagal-tagal, inaabot daw ng 1 taon. So, syempre, yung mga ating mga sangay ng pamahalaan, siguro naman kinakailangan pagtuunan na nila kayo ng pansin. Pag sinabing gagamitin sa ganitong alibawa, dyan kayo sa NIH, makita pa lang logo ninyo at makita pa lang na si Doktora Maramba Lazarte ang pumirma at nag-request, ay parang awa nyo naman, tulungan nyo naman kami. Kung ayaw nyo naman, pondo ibigay nyo, di ba? Doktora Cecil, natatawa sa akin. Pero hindi, no, kidding aside po, at the end of the day, ang bansang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino ang makikinabang sa lahat ng paghihirap. Alam nyo, matatapos sa mga buhay natin, Ma'am Cecil. Hindi naman, di ba, syempre, kumbaga, meron tayong, hindi naman tayo habang buhay nandyan. So, kinakailangan may susunod sa mga yapak natin, hindi lang sa talino, kundi kung paano yung kagustuhan natin, kung ano ba yung gusto nating mangyari sa ating bansa. Yung pagiging makabayan, alam ko po, sabi nila, nako Kati, wala nang Jose Rizal ngayon binabaril na. Meron pa. Mga katulad ni Dr. Cecil. Kita nyo, na kung tutusin, pwede po siyang mag-abroad at pwede niyang gamitin yung kanyang galing, di ba? Para dumami yung kanyang pera. At magtayo na lang siya rito ng pharmaceutical. Biglang tinulak na gano'n ng Dr. Cecil. Biro ko lang po yun, pero ako po'y saludo sa inyo, to be honest. Mula sa iyong ina, sa iyong ama, ikaw, ay talagang ang pamilya Maramba, nakatatak na yan pagdating sa siyensya at teknolohiya. Ay, Maramba yan. Maramba kami. Anyway, Doktora, sa parting message po natin, mensahe po sa ating mga ekspertong tulad nyo na nagsasaliksik ng halamang gamot sa sambayan ng Pilipino at syempre sa mga mambabatas at kapwa mo nasa pamahalaan din na baka matulungan nila kayo. Go ahead, Ma'am Cecil. Yes, so siguro ang gusto kong i-address yung ating consumers, ang ating gobyerno at ang ating mga ibang doktor, no? Siguro sa ating consumers, i-educate rin natin yung sarili natin, no? Kasi hindi porke sinabing natural, mas magaling o mas safe. Kasi meron din mga ibang plants na medyo toxic. So,
i-educate natin ang sarili natin, basahin natin yung mga label, totoong medicine ba ito, herbal medicine o hindi, no? So, ang mga herbal medicine din po na pinag-aralan, pwede rin siyang i-incorporate kasi doon sa ating pang-araw-araw. At kung may iniinom kayong herbal products, sabihin nyo rin po sa doktor nyo, no? Para alam nila kung nakakatulong to dun sa mga ibang iniinom nyong mga usual na maintenance o hindi. Okay? So, yung mga fresh preparations, basta alam natin yung tamang paggamit. Actually, meron din kaming libro para dyan, yung tamang paggamit ng mga herbal preparations para alam natin na ligtas to at saka safe. Okay? So, sa ating mga gobyerno, no, gusto rin namin humingi ng tulong at isuporta pa rin ang ating research, ang ating Philippine herbal medicine industry. Support po natin ang local, no? Kasi ito po ang ating way para maging self-sustaining, self-sufficient, no? Makatulong sa ating ekonomiya at ang buong society. Sa mga doktor naman, no, kasi merong mga hindi rin masyadong believe sa ating herbal medicine, no? So, magsaliksik din tayo, i-educate rin natin ang ating mga sarili tungkol sa mga paggamit ng ating Philippine herbal medicine. Gusto na natin ito i-mainstream. Pwede rin natin kasi siyang gamitin side by side with our own Western medicine. No? So, pwede siyang, kunyari, ang lagundi na pang-araw-araw, pwede siya rin siyang gamitin with paracetamol and other medications. No? So, ang tangi kong masasabi, win-win dapat sa atin. No? Lahat ang paggamit ng Philippine herbal medicine for our whole of society, for our economy, for our farmers, and for the consumers, as long as we use it safely and correctly, and it should be evidence-based. So thank you so much, Ma'am Cathy. It was so delightful to be with you today. Thank you so much, Dr. Cecilia Nelia Maramba Lazarte. Nako, alam niyo po, marami po akong natutunan at isang karangalan po ito sa akin, Dr. Cecil. At anytime po, bukas po ang palatuntunan ito para sa'yo. If you can make it every month, once a month man lang, magkausap po tayo. Ano na yan, naka-schedule na. Diba? Naka-schedule na, Dr. Basta ikaw. Education. Anytime po, bukas po ang palatuntunan ito para po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you so much. Okay, inyo pong napanood ang ating pong panauhin na Director po ng Institute of Herbal Medicine ng National Institutes of Health ng UP Manila. Siya po ang ating pong panauhin, walang iba kundi si Dr. Cecilia Nelia C. Maramba Lazarte. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz. Sana po ay marami po kayong natutunan sa amin na magagamit po ninyo sa pang-araw-araw po ninyong buhay. Hanggang sa muli po. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside.
Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumara kiti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayan pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumara kiti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayan mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hill Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hill Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hill Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.
Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.